makapag-action, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro, kanya-kanya panlasa eh, di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ni Direk Eric sa ni Sir Dondon, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako, tapos sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider, pero yun yung layo nung ano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi ko ganun sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potensyal o ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako na lang ang gumawa ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa Batang Quiapo, kumbaga parang dire-diretso lang, trabaho lang trabaho. And then isang araw nga, kinukwento kayo na ni Sir Donton, sinabi sa akin ni Ate Leia, producer ko, sabi niya, ko, gusto ko daw makausap ni Sir Donton sa ni Direk Eric, baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako noon. Kasi siyempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong hinintay ito. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talagang ginawan ko ng time. Kaya may creative ako noon eh. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Tapos dumating kami, una kami dumating, tapos dumating si Sir Dondon. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko gano'n, kukwentuhan kami gano'n. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ako sa mga projects na mga ginagawa nyo. Kasi syempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa nating mga Pilipino. Kasi napakahusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, nung nasa indie films pa ako.